Nandun po tayo sa tatlong ere na anong kailangan ng tao upang maging masaya siya sa buhay na to. Unang-una yung matagpuan mo ano ang kahulugan ng buhay. Pangalawa, yung satisfaction sa buhay na to. Then, yung pangatlo ay kalayaan. Maging malaya tayo. Kaya na ng ating Panginoong Jesus. Wala na tayo sa alipin ng kasalanan. Simula nung nagkaroon tayo ng kaliwanagan, nakilala natin ang Diyos, ay naging malaya na tayo. Tayo'y mga anak na ng Diyos. Nung dati, tayo ay bulag. Alipin tayo ng kasalanan. Hindi natin ma-distinguish kung ano yung kasalanan, ano yung hindi kasalanan. Kaya yung mga tao sa sanlibutan, kahit magmura yan buong araw, okay lang di ba? Kahit na mag-inom yan araw-araw, okay lang dahil hindi nakakaramdam na mali yung ginagawa nila. Pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, napalaya na tayo sa kasalanan. Alam na natin kung anong masama at mabuti. Kaya pinatawad tayo ng Diyos. Diba? Napatawad tayo ng Diyos na binigyan, sabi nga sa Galatia, pinalaya na tayo ni Kristo. Naway, huwag na tayong bumalik sa pagkalipin ng kasalanan. Ibig sabihin, meron na tayong kalayaan. Ano nga ba yung kalayaan? Ang meaning ng kalayaan sa karamihang tao ay ganito. Meron kang karapatan na gumawa ng kahit na anong gusto mo na hindi ka dinidiktahan ng kahit na sino na walang magbabawal sa iyo. Di ba? Yun ba yung ibig sabihin ng kalayaan? Nung pinalaya tayo ni Kristo, yun ba ang ibig sabihin ni Kristo na pwede na natin gawin ang gusto nating gawin? Nag-iisip ko lang kayo, walang mali sa sagot, di ba? Kasi ang kinuha lang natin yung meaning na ang kalayaan, kung anong kung gustong gawin ko, gagawin ko. Kahit ayaw ng iba. Kahit anong sabihin nyo, yun ang gagawin ko. Dahil malaya ako Yun ang meaning sa modern ng kalayaan. Gawin na nating modern. Sa panahon natin ngayon, yun ang meaning ng kalayaan. May karapatan akong mag-rally o may kalayaan ka Kasi kung may magbabawal sa'yo, hindi daw malaya yun. Ibig sabihin, pinalaya tayo ni Kristo upang huwag nang magpaalipin. Tandaan natin, ang word ng Panginoon doon ganito sa Galatia 5:1. Tayo'y pinalayanan ni Kristo. Huwag na tayong muling magpaalipin sa kasalanan o sa kasamaan. Sa Juan 8:31 hanggang 36, ganito ang sinasabi. Medyo mahaba-haba to pero basahin na natin ang buo. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo man ang aking aral, kayo'y tunay na mga alagad ko. 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. 33, sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham. Kailanman hindi kami naging alipin ni numan.
paano mong nasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, 34. Pakatandaan ninyo, ang nabubuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. 35. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. 36, last verse. Kayo'y tunay na pinalaya kapag kayo'y pinalaya ng anak. Ang kwento ay ganito. Sinabi niya, kung tumutupad kayo sa aking mga aral, kayo'y mga alagad ko, sabi ng Panginoon. At nakikilala niyo ang katotohanan. Diba? Yung kanina nabanggit ko, ano yun? Nung alipin pa tayo ng kasalanan, hindi natin nakikilala ang katotohanan. Pareho lang ang tama at mali sa atin eh. Ang pag-inom at ang pagmumura hindi mali. Pero dahil bulag tayo, alipin tayo ng kasalanan, kaya hindi natin ma-distinguish kung ano ang tama at anong mali. Pero dahil nga nasa kaliwanagan na tayo, namulat na yung mga mata natin sa awa ng Panginoon, alam na natin dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Diba? Ngayon, alam na natin ano ang tama at anong mali. Diba? Kaya sumagot yung mga tao ng mga panahon na yun. Paano mo nasabing mga alipin kami? Eh samantalang lahi kami ni Abraham, kailanman hindi kami naging alipin. Pero tandaan mo, sakop sila ng Romano, di ba? Noong panahon nila, ang Roman Empire nakakasakop sa buong Israel. Pero malaya sila dahil autonomous sila eh. Meron silang sariling hari, pero sakop pa rin sila. Sila'y alipin. Di ba? Kaya sumagot si Jesus, pakatatandaan nyo, ang nabubuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kung ikaw nasa mundo, bulag pa ang mata mo, kahit akala mo hindi ka alipin, alipin ka ng kasalanan. Diba? Ang nabubuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. 35. Ang alipin ay hindi nabibilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay nagpabibilang magpakailanman. Pag sinabing alipin ka, halimbawa isang palasyo, may alipin doon. Kahit sinabi nung hari, tinuturing na rin kitang anak. Pero alam mo, alipin ka. Ikaw ang maghuhugas ng... Oo, di ba? Ikaw ang gagawa ng trabaho ng mga alipin. Di ba? Dahil alipin ka eh. Pero ang anak yun, magpakailanman, anak ng hari yun eh. Pagka ang alipin ay gumawa ng mali, anong mangyayari sa kanya? Hugot ulo yun. O pwede mapatanggal yun, o mapatapon, makulong, di ba? Pero pagka ang anak gumawa ng kasalanan, papatawarin. Dahil anak siya eh. Kasi ang gusto ng ama, magbago yung anak. Nakuha mo niyo yung punto? Iba yung alipin. Ang alipin, iba ang trato. Ang anak, iba ang trato. Tayo'y anak na ng Diyos. Ibig sabihin, pag nagkasala tayo,
Gusto ng Ama natin, magbago tayo. Pagagalitan tayo, didisiplinahin tayo, pero anak ka pa rin. Pwede kang paluin din, di ba? Pero anak ka pa rin. Kailanman, kapamilya ka pa rin, sabi ng Panginoon. Di ba? Sabi nga niya, kayo'y tunay na malaya kapag kayo'y pinalaya ni Kristo. Di ba? Anak tayo ng Diyos eh. Malaya tayo. Hindi tayo under ng anumang batas. Hindi tayo, sabi nga ni Pablo, hindi tayo nasa ilalim ng batas na nakasulat sa bato. Kundi ang under tayo, ang utos, nasaan? Nasa puso. Hindi isinulat sa bato ng Diyos para sa mga anak niya. Saan isinulat? Sa puso. Sa pag-ibig. Ang anak, malaya ka kahit anong gawin mo. Diba? Malaya ka kahit anong gawin mo, pero hindi ka gagawa ng masama. Bakit ka hindi gagawa ng masama? Dahil ang kalayaan mo ay choice mo kung ano ang pipiliin mo. Gumawa ka na magiging alipin ka o gumawa ka upang patuloy na maging malaya ka. Kaya yun yung kanina nabanggit, yung tanong ko kanina, di ba? Ngayon, kung ikaw yung anak, iinom ka ba ng alak? Hindi. Di ba? Bakit? Magpapalipin sa iyo yun eh. Meron kang karapatang gumawa ng masama. Uminom ng alak, magmura. Karapatan mo yun eh. Gumawa ng masama o mabuti. Ay, ang pinili mo, gumawa ng masama. Malaya ka. Pero, yung kalayaan mo yun, magpapaalipin sa'yo. Saan? Sa kasalanan. Lahat pwede nating gawin. Malaya tayo eh. Pinalaya tayo ng Kristo eh. Pero yung kalayaan mo, pag pinili mo ang gumawa ng masama, magiging alipin ka nung pinili mo. Kasalanan. Kung ang pinili mo ay gumawa ng mabuti, madadama mong pag-ibig ng Diyos. Diba? Malaya ka eh. Parang ganito yan, para maintindihan niyo ibig ko sabihin. Mayroong 6 na taon na bata, malaya siyang gawin kahit anong bagay. Ang ginawa niya, nag-drive siya ng kotse. O di anong mangyayari? 6 na taon siya. Eh automatic yung kotse, napatakbo niya. Pero anong mangyayari ron? Makakabangga siya, mababangga niya siguro yung bakuran, makakabangga siya ng puno, makakabangga siya ng tao. Dahil bakit? Ang kotse hindi dinesign para i-drive ng bata. Same din tayo. Ang tao, ginawa tayo ng Diyos, dinesign para gumawa ng mabuti. Pag gumawa tayo ng masama, may consequence yun. Pero malaya tayo gumawa ng masama at mabuti. Pero yung kalayaan yun, hindi mo gagawin gumawa ng masama dahil pag ginawa mo ay masama, magiging alipin ka nung pinili mo. Hanggang hindi mo natututunan na kaya ka dinesign para gumawa ng mabuti. Pabalik-balik ka lang. Dahil ang tao, anak ng Diyos. Dinesign siya gumawa ng mabuti. Pero hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Kaya, mamimili ka ngayon. Hindi ka under ng kahit anong batas. May kalayaan ka eh. Pinalaya na tayo ni Kristo. Pero pag gumawa ka ng masama, may consequence yun. Magiging alipin ka.
paulit-ulit, nagiging bisyo na yan. Pag-inom, sigarilyo, magiging bisyo. Ang hindi pagpapatawad, magiging bisyo yan. Magiging bisyo na yun eh. Lagi na yung gagawin mo, alipin ka na nun. Hindi ka na nagpapatawad. Diba? Pagsisinungaling, magiging bisyo na yan. Bakit? Paulit-ulit mong gagawin. Pero, hindi mo na alam, alipin ka na pala ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pinalaya na tayo ni Kristo. Hindi tayo under ng anumang kautusan. Ba? Pero ang kautusan, nakasulat sa puso natin. Sa pag-ibig ng Diyos. Anak, mali yung ginagawa mo. Diba? Ibig sabihin, ang kalayaan natin para gumawa ng design para sa atin. Saan ba din-design ng tao? Gumawa ng mabuti para o gumawa ng masama? Yung ginawa ng Diyos. Diba? Hindi para gumawa ng masama. Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse 36, kayo'y tunay na malaya kapag pinalaya kayo ni Kristo. Sabi mo, malaya na ako. Kaya ang gagawin ko na, patuloy na magiging malaya, gagawa ako ng mabuti. Parang ganito yun, paboritong-paborito ng mga batang kwento. Yung isang bata, binagaluhan ng magulang niya ng pakpak, ng ginto. May tuwang-tuwa yung bata. Nakapaglipad siya, malaya siya. May choice siya kung saan siya gusto. Naglibot-libot siya. Ang pinili niya, lumibot. Libutin yung palasyo, yung kapaligiran. Pero may pinagbilin sa kanya yung magulang niya. Anak, pwede kang lumipad kahit saan. Dahil dyan sa pakpak mong yan. Pero, huwag kang lalapit dun sa araw. Masusunog ka. Diba? Sinabi ng tatay yun, hindi para parusahan yung anak, kundi dahil sa pag-ibig niya, ayaw niya mapahamak yung anak. Kaya sinabi niya yon, ilinagay niya, ikinupit niya sa puso ng bata. Ay yung bata, swile. Napagod na sa kakaikot sa paligid. Subukan ko kaya, mukhang maliwanag yun Liliparin ko hanggang saan kaya ang kaya kong liparin. Anong nangyari sa kanya? Nung malapit-lapit na siya sa taas na malata, nasunog yung pakpak niya. Alaglag siya. May kalayaan siya. Diba? May kalayaan siyang piliin na huwag sundin yung magulang niya. Pero dahil mahal siya ng magulang niya, inutusan siyang huwag niyang gagawin yun. Lumipad pa rin siya. Ganon yung kalayaan na binigay sa atin ng Diyos. Diba? Pagka sinunod mo ang Diyos, dahil sa kalayaan natin, magiging masaya tayo. Dahil yun kailangan natin para maging masaya kalayaan. Malaya tayo kahit anong gawin natin. Ganun yun Ang kalayaan, lagi para gumawa ng mabuti. Hindi para gumawa ng masama. Iba yung sabi mo ng maraming tao na dahil malaya ako, kay mabuti, kay masama yan, karapatan ko yan. Hindi nila alam, pag ginawa nila yan, at ang ginawa nila masama, magiging alipin sila.